Operasyon ng jackliner posibleng masuspinde sa oras na mapatunayang nagkulang sila sa nangyari aksidente sa Alabang Viaduct noong Lunes. Narito ang report ni JP Soriano. Binigyan ng 72 oras ng LTFRB ang jackliner upang ipaliwanag ang aksidente sa Skyweek kapag hindi raw nakapagbigay ng incident report ang jackliner. Posibleng masuspinde ang kanilang prangkisa. Pero nilinaw ng LTFRB na wala pa silang sanksyon na maaaring ibigay sa jackliner dahil dadaan pa sa investigasyon ang insidente. Hindi na ho tayo nagkakaroon ng, hindi din tayo bibigyan ng preventive suspension. Wala. You know? Oo. And the reason behind that is... may inconvenience kasi natin ang karamihan sa mananakay natin kung i-freeze natin yung operation ng fleet. Pag napatunayang mechanical, dadaan sa Roadworthiness test ang buong fleet, hindi lang yung sasakyan, kundi lahat ng fleet nila. Sa investigasyon ng Muntinlupa Police, ang pagsabog sa kanang gulong sa likuran ng bus ang lumalabas na naging sanhi ng aksidente. Yung rear, yung right hand na yung sa kanan, nag-blown out siya o sumabog, kaya yung nag-cause yung kuha niya. Plus yung medyo umuulan, yung slipper yung kan, yun yung naging cause, kaya nagkaroon ng aksidente. Kung mapapatunayan naman daw na may pagkukulang ang driver ng bus, sasailalim siya sa iba't ibang mga trainings at seminars at maaari rin daw irekomenda ng LTFRB ang suspensyon ng lisensya nito. Ayon sa pamunuan ng jackliner, nagsumite na sila ng incident report sa LTFRB. Gumawa na rin daw sila ng internal investigation at nakakong susundin ang kailangan ng pulisya at LTFRB sa investigasyon. Hindi rin daw nila tatalikuran ang kanilang mga pasaherong nasaktan. 101% we will gonna assure the riding public, tsaka sir, sa lahat na rin po ng tumatangkilik ng jackliner, na iso-shoulder po namin lahat ng pangangailangan nila. Firstly, siyempre yung medical, at kung ano pa po ang magiging tulong na maibibigay sa kanila ng our company. Para sa unang balita, JP Soriano, reporting.